seconds till the enemy reaches the battlefield. At eto na nga guys, after ng ilang minuto tayo nagbabalik para matunghayan ang aksyon sa ating Grand Finals. This is Philippines versus Malaysia. Lamangan Malaysia at kailangan ipantay ngayon ng Pilipinas para umabot tayo ng game number 3. At naman Chantel, midnight pa rin ang inyong makakasama. Lalaban pa rin. Pupuso pa rin tayo, Chantel. Ito pa rin ang game number 2 ng Pilipinas at Malaysia. Tulad nga na sinabi ni Chantel, kailangan makabawi para umabot ng game number 3. Titingnan natin kung kaya ba depensahan ng Pilipinas ang ating corona, or ang corona ba ay mapupunta sa panibagong region. If manalo man ang Malaysia dito, 3 region na nanalo dito sa ISF MLBB, magkakaiba kada taon. That is if manalo ang Malaysia. Oo, so tingnan natin kung parang every year, no? Parang kataon, every year, iba nagiging champion natin kasi once lang na magkakaroon ng ISF, guys. So, yun yung siguro pinaka-challenge for Malaysia now. Challenge naman for Philippines is kuhanin yung corona dito sa ating tournament. But interestingly enough, ay mas lumalamang si Torres doon sa may bottom lane na dahil na sa movement speed of an Irithel and even range against Moskov. So, slow start ulit, midnight para dito sa ating naman teams. Oo, chillax lang. Sabi ng Malaysia, hawak na natin, tawag na natin bitawan, pero si Saison, mainit. Ganun pa rin yung ginagawa niya. Similar to game number 1, may pressure pa rin talaga sa river, tumatawid yung jungler dito ng Pilipinas para makatulong dito sa duo mid or sa support duo ng Pilipinas. Pero Turtle, ang una nating titignan, again, tulad na binapakita natin kanina, very important na magkaroon na makapitalize ng Pilipinas dito yung early game momentum na pwede nila makuha. Kasi kapag hindi, napakalakas ng mid-game spike na makukuha dito ng Malaysia, especially with the Alpha na may backup ng Paramis. Tinanan ko magle-level 5 si Kaisa. Naku, nag-level 5, mas mataas yung retry damage niya. Pero sinisimulan teamfight ngayon sa may Turtle, meron din revitalize na gamit na. Nandun yung ejector against other players, pero Saison pa rin makakakuha ng pagong after the guardian para kay Fernandez. Ang linis nga talaga nung nangyari doon. Good take, sabi ni Gomez, binato niya yung isang kakampi papunta kay Sekais. Tapos habang busy si Sekais na nakikipaglaban doon sa bandang likuran, na-secure naman ni Saison with the retribution. Mataas pa rin naman kasi yung damage ng isang Suyo sa isang Turtle. And ngayon, sila nakakuha ng early game momentum. Di pa naman ganun kalaki, pero at least lamang sila sa XP dito sa jungle. Naku po, nabigyan si Coaches. Ayan. Oo. Sabi nila kanina, ito na zone out. Ito ba Saison yun ang zone out sa'yo? Tinanong ni Gomez sa Saison, sabi niya, oo yan pre. Kaya in-ejector na at ginamit na rin yung unstoppable force. So better start para dito sa Pilipinas. At parang yung Malaysia ngayon naman yung may same strategy na ginagawa ng Pilipinas kanina game number 1. Medyo sila ngayon. Turtle strat. Kumbaga tago-tago muna, sama-sama jutsu para sa Malaysia. Pero again, nabigyan na ni Saison dito si Gojes. And ito yung sinasabi natin kanina, kapag wala talagang high-loss yung Malaysia, wala silang active na player na talaga naghahanap dito ng mga pang-zone laban sa Pilipinas. Kaya naman nakakagalaw ng payapa dito si Saison. And ngayon naghahanap na naman sila. Naku po, may bibigyan na naman sa taas. May galit. Kanina ka pa nagpapakit eh. Kanina ka pa napapakita sa camera eh. Pero naramdaman niya. Sabi niya, parang nandito yata yung mga kalaban. Ejector kihatid sa mga kakampi. Pero nagamit yung Nether Realm. Para Okay makakatakas pa rin si Go. So okay na, pero ang dami kasi nakuha ng mga ang dami nagamit ng mga spells, even mga skills. Kaya goods yun para sa Pinas. Panalo sila doon. Grabe yung naging call nung Pilipinas, disiplina talaga. Parang nung na-burn yung Netherrealm, tinanggap na nila yun. Okay, parang namatay na yung Hilda, yan na yung value ng trade. Kasi ngayon, makakapag-turtle sila, walang Netherrealm. Libre na naman para sa Pilipinas. Ito na yung sinasabi natin, Shale. Eto na yun eh. Parang eto na yung pag-usbong na. Naku, sa may top. Ako si Gojes ngayon, parang ayaw ko na maglaro ng mga ML. Kasi hindi din naman siya pinaglalaro ng mga players dito ng Pilipinas. So that is gonna be the second kill for the Philippines and the second death para dito kay Gojes. Feeling ko pag nanalo Pilipinas talaga dito, ban high-loss all the way. Underwhelming talaga yung performance dito ni Gojes kapag healed na lang ang kanyang gamit. And ngayon, tinake over na ni Saison yung XP lane. Sabi niya, akin na lahat to. Akin na yung energy shields. Akin na yung minion waves. 5 minutes na, libre na yung farm doon sa may top lane. Samantalang hati-hati sila dito
sa may middle lane, and Gallantes able to clear the wave. So malaking advantage to para sa Pilipinas, 2-0 yung current score. And again, yung momentum na yung binabangkit natin kanina, lalo pat meron silang Iritel, pwede nilang samahan to, pwede nilang gamitin to para makatulak kagad ng mga towers and makapag-group up as five members. Oh, so ngayon parang for Malaysia ngayon medyo slow pa yung kanilang nagiging movement. Siguro kay Stormy dito parang napapaisip din siya kung gagamitin ba ulit niya yung next na Netherrealm just to save a specific player or better na gamitin pagdating dun sa mga next na teamfight. By the way, Gojes ay nakapag-build na ng Blade Armor as first item, pero bottom lane natin magkakaroon yata ng teamfight for both our teams. Pero nice juggle lang for both teams. Wala naging casualty. Makapag-clear pa rin namin yung wave si Loliel. And for the Philippines, tuloy pa rin ang kanyang kalamangan. Oo. And again, ramdam natin no, sa mapa, parang tumatawid na lang ng river dito sa Pilipinas kung saan nila gusto magpunta, pre-nation nila yung bottom lane. Habang free farm lang si Saison doon sa top lane. Kaya naman again, masayang-masaya dito ang Pilipinas kasi nakukuha nila yung mapa, nakukuha nila yung momentum, hindi nakakagalaw yung alpha. And napipilitan lang mag-defend ang Malaysia. Oo nga eh. Parang gumagalaw, kanina kasi nasasabay nila na sarili nilang galaw. Ngayon parang medyo nagre-react sila sa ginagawa ng Pilipinas. But this is gonna be the third attempt for Philippines para ma-secure yung third turn dito si Yums, matatot ni Fernandez. So even si Kaisa si zone out dito ni Gomez, pero Gorgeous and Even Stormy ay nakapwesto para sa side ng Malaysia. Habang kukuha ng Pilipinas yung pwesto, ginamit ni Revitalize Fernandez. Ang kanilang makukuha, ginamit ni Netherrealm para kay Gallantes. Mare-reset yung turtle at nasipa pa nga si Torres. At kita natin ngayon na si Torres makakakuha ng kill. Nakapatayin sila ng Loyal. Si Skies dito mag-target ni Saison. Flicker out para kay Stormy. Okay. Pero yung turtle ay mapupunta sa Malaysia. Bitin yung dash ni Saison. And si Kais, grabe yung pag-hold na doon sa gatot catch. Pinatay niya kagad si Gomez. And hindi alam ng Pilipinas kung irarush nila yung turtle nung time na yon. And Loyal, ang dami niya nakukuha dito. Naka-damage pa ng tower hits. Pero aabot ba sa Saison? Naku, tinulak palayo. Pero andyan pa rin naman yung tot. May dash ba? Wala na, hindi na aabot yung Pilipinas. Oo, madalas si Loyal. By the way, dahil sa nangyari din na yun, ay nakasira din ng Torres sa may top lane, yung side ng Malaysia. And for Philippines ngayon ay nasa more than 1K na lang yung kanilang kalamangan. So yung mga ganong struggle, siguro in terms of taking objectives ang magiging delikado later on for Philippines. Kasi nagawa ng paraan na Malaysia di ba? Nanalo sila sa ilang mga kills, tapos nakuha pa nila yung turtle. So, delikado later on kapag longer yung team fight. Grabe yung hatak din ni Stormy. Palabas na sana si Fernandez. With the Revitalize, gagamitin niya yung Avatar of the Guardian para makalayo sa Alpha. He bought enough time. Kaso nahatak siya ni Stormy dito. So, na-delay ng konti yung talon. And then, napatay siya ni Sekais. And after nun, tuloy-tuloy lang yung aggression dito ng Malaysia. And again, medyo bitin yung dash na nanggaling dito kaya Saison kaya hindi niya nakuha yung turtle. Parang yata, mid lane yata yung go sisipain dito si Fernandez na kapag pindot lang naman yung kanyang Revitalize, Netherrealm may nagamit na rin para dito kay Gallantes. So dadating na si Saison, by the way, after the guard siya nagamit na rin. So merong commit pero hindi yung total commit for both teams. Alam nila yung strengths nung isa't isa at alam nilang delikado pagka nag-overextend pa sila or overstay dun sa teamfight kanina. Grabe mainit ulo ng Malaysia dito kay Gomez no? Ayaw bitawan yung kay Fernandez. Ayaw bitawan yung gatot catcha. Talagang all in dito ang Malaysia. Makakatulong sila ng Torres sa bottom lane and nasa harap pa sila ng Lord. Moscow ba akyat is clear out the minion wave. Kailangan nilang asigasuhin yung wave na yan. Pero nandito yung Pilipinas, pwede sila maghanap ng laban dito. Parang naging struggle siguro ng Pilipinas ngayon is again yung longer team fights ngayon at the same time. Para napupwestohan kasi ng Malaysia yung mga kinakat or kiklear agad na minion wave ni Saison. So hindi na flow yung specific lane. And at the same time, parang mas nag-flow pa sa lane na yun. But anyway, may vision si Yums dito by the way for Malaysia. And the rest of the players ng Pilipinas ay nakapwesto ngayon at ready to contest and start that Lord. Ganun din naman sa Malaysia dahil si Loyal ay pwedeng humabol anytime with a Spear of Destruction. Nandito na si Yums. Gagamitin pa nga si Sipa pa nakapag-purify at hindi matatarget dito si Gallantes. Pero Fernandez mapatay. Ginamit ang ejector ni Gomez at si Stormy ang kanilang bibit-bitin. Pero meron Netherrealm
Galyantes ay patay na rin. Dadating si Oh, Saison, Saison. washing pero laban sa 5, I don't think so. Makakatakas pa rin ba? Nandito kanya makakampi Oh, go, para sagipin siya. Ejector si Kais, buhay pa rin. Uy pa rin! May naiwang piso! Yung dinadaan na sa micro, pati na rin ng macro ng Malaysia dito ang Pilipinas. Kinailangan kasi magpunta ni Saison sa top lane just to fix the Moscow lane. And nung nakita na nila na paakit na yung Suyo, dumiretso kagad ni Malaysia sa Lord. Lumaban sila kagad, naghanap sila ng mamapatay. Na force out nila dito yung mga spells or and skills ng Pilipinas. Late din dumating si Saison. Patay na yung ibang members ng Pilipinas noon. Si Torres tsaka si Saison nakalabas pa rin naman pero still, nakuha pa rin ng Malaysia yung Lord. Dito na nabaliktad ang sitwasyon ng ating laban. And probably siguro layering of skills, no? Layering of skills ang nagiging struggle ngayon for Philippines. Probably because nakaready din talaga lagi yung Netherrealm ni Stormy. So for Malaysia ngayon, definitely on the lead. Pero kung titignan natin, sobrang dami na na-farm ni Saison. So ibig sabihin, equipped na rin. Level 15 na pala siya para dito sa ating game. So, kailangan lang ng perfect na setup para dito kay Saison and the rest of Philippines to win another team fight laban sa Malaysia. Pero hindi na ganun kadali for Philippines to engage in a team fight. Team fight against Malaysia kasi nga, again, problema nila yung Netherrealm. And si Yums kanina pa nag-aamba rito ng sipa. Sino man sipa rito? Hindi, siya pa yung napalabas. Tinapon pa balik yung sisipain ni Yums. Very good heads up play coming out from Philippines. And si Fernandez dito ino-hold yung Lord sa harap ng tower pero hindi na niya kaya i-hold yun. And patapos na rin naman kasi yung passive sa mga tower so ginamit na lang nila might as well kasi magta 12 minutes na. Pero again, malaki pa rin naman yung farm ni Saison dito. They do have the damage pero kailangan nila isipin dito execution nila. Dito mama, yung Spirit of the Alpha ni Gomez hindi niya nadala. Yung Joy na nandito ng Pilipinas, hinahabol nila ang Malaysia. Sipa! Wala kay Yums! Naku po, Torres! Masyadong malalim na kasama pa rin yung pwesto dito ni Gomez and sa may bandang likuran. Inaabot nila dito sa Soul of Nature mula kay Loyal. And ma-outplay nila dito yung jungler na Pilipinas. Pati na rin si Gomez, pero si Fernandez, pero hindi, may talon. May Avatar the Guardian para makalabas. Pero Chantel, nasa harap ng base ng Pilipinas. Yung minion waves. Complete minion wave. By the way, dito sa Malaysia, even middle lane. So 10 seconds, bago mabuhay dito si Torres, parang pwede natin i-tower lock anytime that merong malaking cart doon sa may bandang gitna. Grabe pagsibat para sa kanila. Netherrealm, ginamit na rin para mazone at mga players. Papasok si Saison, pero again, minion wave and tower lock na nga para dito sa Malaysia. And Grand Finals, ang kampiyon is gonna be Malaysia with a 2-0 laban sa Pilipinas. 2022, it's Indonesia. 2023, it's the Philippines. Pero 2024, ang sabi ng Malaysia, taon namin to. Napagandang performance for Malaysia and pinakita nila dun sa game na yon na ang galing nila mag-punish ng errors, ang galing nila mag-grab ng opportunity kasi after the Turtle team fight, di ba Turtle 1, Turtle 2, nakuha ng Pilipinas, Turtle 3, nanalo sila sa Turtle, tapos natalo sila sa team fight, doon lumamang, doon nakita yung veterancy ng players ng Malaysia. Grabe yung sipa ni Yums. Naharap niya yung angulo para mahuli dito si Torres and unfortunately for the Irtel, wala kasi siyang purify. And yun nagbigay ng daan para sa Malaysia na kunin ang kampyonato, kunin ang trophy at masabi na kami ang champion ng IESF Malaysia, the developing region of the year, the region of the year. Mainit ang arangkada dito ng kanilang bansa as they raise the trophy and proclaim their championship here in IESF. Grabe, another title for Malaysia right after MSC. Sila pang host country sa upcoming international tournament. For sure, mainit ngayon. Lahat ng nandun sa venue at madami nakaabang sa kanilang pag-uwi. But yeah, definitely congratulations to Team Malaysia. GG, well played naman para sa Philippines dahil napakaganda din ang kanilang naging run all throughout ISF. Pero pakinggan muna natin
si Gojes and the rest of Team Malaysia kasama. Wow, Doon sa wow, stage. wow. I did not even blink. Didn't even have the chance to even breathe another breath. My heart skipped a beat and all of a sudden, Malaysia, the new champions. How do you feel about this? Very honored and very happy. Wow, wow. Like, did you wake up this morning saying that, you know what? I'm gonna win. It's gonna happen. Or we were like feeling like, you know what? I don't know. We'll do our best. What was your feeling this morning? This morning, when I wake up, I was like, oh, today is gonna be my day. Ooh, and it is definitely one more time, ladies and gentlemen, your champions for the WEC 24 ISF. Let's hear for Malaysia, everybody! Wow, wow, and back to you, analysts. I know you have a lot to say right now. Again, Malaysia ang ating champions for ISF 2024. But yeah, hindi naging madali ang kanilang sumabit pa rin. Hindi naging madali ang kanilang journey din dito. Imagine, majority of their games all throughout group stage ay umabot ng 3 games. Tapos sa grand finals pa, yung matamis na 2-0. So, kung diesel ang term natin sila, sa kanila, parang talaga naging diesel sila all throughout the tournament. Nag-iinit eh. Kumbaga napatunayan na natin before na kaya ng Pilipinas dito yung Malaysia. Even with the doubters. Pero ngayon, malaki din ang pinutanayan ng Malaysia na hindi fluke ang kanilang pag-develop dito. Hindi fluke ang kanilang pag-angat. Hindi fluke ang kanilang rise to the top as they claim the ISF Championship. Kakaiba din talaga itong team na to, itong players ng SRG, even with Gojes and Lolial joining this team, kahit pa mixed yung kanilang roster, iba rin talaga ang bigat ng yung pinaglalaban dito ng Malaysia. And this is a testament, Chantel, na may pag-asa talaga. And nakikita na natin yung ibang regions na humahabol dito sa competitive landscape ng MLBB. Oo, tsaka ito, kitang-kita yung sinasabi mong competitiveness ng Malaysia. Grabe yung targeting pala nila, specifically dun sa teamfight prior this. Kasi, dahil dun sa pag-zone nila sa ibang mga players, lagi na-open pala si Torres na mag-isa. So, parang yung supposedly hitter nila, nahihirapan, ayan di ba? Binitawan na nila yung si Fernandez, tapos si Saison yung focus fire nila para hindi makapag-deal ng damage. So, again, Malaysia, the strength is capitalizing on all opportunities given to them, or if not, sila yung gumagawa ng opportunities sa sarili nila para lumamang dun sa situation na yon. It was a very fast game number 2 compared to game